pagmamatigas ng China sa issue ng Scarborough Shoal, isang matagal na pangamba ang lalong tumindi. Ang kakayahan ng sandatahang lakas na protektahan ang bansa sakaling humantong ang sigalot sa bakbakan. Kung puso-puso lang ho at tapang, kaya ho ng Pilipino yan. Ano? Pero kung pinag-uusapan po natin is yung military capability, in this particular case, the naval capability, talagang malayo po. Mailalagay lang sa peligro ang ating mga sundalo sa Navy. Isang sundalong nagrebelde at kumalaban sa pamahalaan, alam niya ang labanang walang atrasan. Minsan na raw, nakipagpatintero ang kanilang Navy boat sa mga maritime auxiliary vessels ng China habang bumabaybay patungong Japan at South Korea. We were blocked by mga 8 to 15 ships. Ano? Ang akala namin, talagang pipiratahin na kami. So we had to defend ourselves. So we actually went to the point of directing our main gun dun sa one of the ships. Bago magpaputok, tumawag daw sila sa Chinese Embassy sa Maynila para humingi ng tulong. Pero wala palang direktang kontrol ang embassy sa mga barko nila sa Scarborough. Pinayuhan silang umiwas na lang. Through naval maneuvers. So we eventually did that at nakaalis po kami. Ang hirap-hirap mo magpatrolya dyan. Grabing alon dyan. Aminado si Defense Secretary Gasmin, tagilid ang Pilipinas kung ikukumpara sa lakas ng China. Malinaw sa kanya kung ano ang dapat at pwedeng gawin ng sandatahang lakas. Ang military option is never an option. Unang-una, bawal yan sa konstitusyon natin. Pangalawa, let's face it, wala tayong kalaban-laban kung napakalaki ng China as compared to us. No? But hindi ko naman sinasabing kung malaki sila, hindi tayo lalaban. Paglalaban natin yung ating karapatan. Kahit kinakailangan kutsilyo lang ang gagamitin natin, tayo'y lalaban. Hindi tayo susuko. Sabi ni Gasmin, hindi raw sana magkakaroon ng ganitong problema ang Pilipinas kung husto sa kagamitan ang militar. Tayo'y napapag-iwanan na sa ating rehiyon. Itong mga equipment na mga binibili natin o bibilhin natin, hindi natin kailangan ngayon. Kailangan natin ito kahapon. Nagkaroon tayo ng gap. No? Gaya ng jet, for example. Wala na tayong jet, so wala na tayong pilotong lumilipad ng jet dahil wala na tayong gamit eh. So pagka hindi nagkaroon ka ng jet plane, pwede mo na paliparin. You have to train the pilots, you have to train the mechanics, to people who will be able to maintain this equipment. Yes. So it takes time. Timing. Ito ang nakikita rin na dahilan ni Santa Romana sa pagmamatigas ng China sa Scarborough. Nagkaroon sila ng konting problema sa liderato ngayon. Nagkakaroon ng inner party struggle. Kaya lalong hindi sila paaring magkompromiso. Magkakaroon sila ng kongreso sa mga Oktubre o Nobyembre. Itong pagpasya na ibigay sa International Court or any concession, magbigay ng concession sa sovereignty, kailangan niya ng desisyon ng Politburo or Central Committee. Hindi mangyayari yan pagka ganyan naghahanda sila ng Kongreso na magkakaroon ng transition. Ang protesta, sabi. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mas lumalabas daw ay mga hardline na posisyon. Hindi pwede magpakita ng kahinaan ang liderato. Kaya dapat handa tayo na ang ating mga enkwentro dito ay parang kinalaban mo yung Great Wall. Kasi sa panig ng China, hindi sila makakompromise ngayon. Nagkaroon sila ng issue ng involving sovereignty na ginamit pa ngayon para mag-unite sa kanilang mamamayan at our expense. Merong itong maliit na bansa na suportado ng Amerika na kinukuha ang ating lupa. Dapat tayo magkaisa. Binabaling nila ang problema ito para hindi magkaroon ng malaking problema sa loob. Kaya naman, may balang. Sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, naging biktima rin ng timing ang Pilipinas. Nang mangyari ang girian sa Scarborough, sumunod ang balikatan, ang meeting ng mga opisyal ng Pilipinas sa Washington at kamakailan ang official visit ni Pangulong Aquino sa Amerika. Ang interpretasyon daw dito ng maraming Chino ay nanghahamon talaga
ang Pilipino. Hawak ng liderato ang mass media. Yung sinasabi sa kanilang balita, one-sided. Halimbawa, kinuna natin ng litrato, no? Yung mga hinuli nila, mga giant clams, no? Taklobo, no? Yung mga pating. Binanggit ba nila yan sa kanilang mamayan? Hindi. Ang pinakita nila na may armas yung mga Pilipino, yung kanilang mga isda, nakatayo lang doon, walang armas, walang kibo. Yun ang ginagamit nila na hinaharas daw natin. Kalooban nila, lalong lumalakas. Yeah, they send warship to that area, but we didn't. That's why we feel angry. Malakas daw ang diwa ng nasyonalismo ng mga Chino at sila mismo ang mainit sa issue. Maliit na bayan yan. Turuan natin leksyon. Dapat ay gamitan ng dahas. Sumakay sa propaganda, yung mga mamamayan. No, tinanggap yung propaganda nila. Sa atin naman dito, kulang din ang pag-intindi sa issue. Kailangan mas mahinahon ang pagtingin. No? At huwag masyadong sulsulan yung... Kasi mangyayari lang ito, gera. Wala tayong mapapala kung magkaroon ng digmaan. No? Patuloy na pag-uusap ng Pilipinas at China lang daw ang kailangan, kahit tila walang gusto magbigay. The exchange of views may be endless, but during the process, I think that something could emerge on the basis of the two parties creating confidence-building measures. Certain measures that will prevent confrontation on the military level. We look at this as an area not of conflict but an area of opportunity. Ba't niyo nasabi yun? Pwede namang pag-usapan na magkaroon ng sharing of resources for as long as it will not be in violation of our Constitution. Inihain sa ASEAN ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang panukala ng Pilipinas na magtatag ng Zone of Peace, Friendship and Cooperation o ZOPFIC. Layunin ng ZOPFIC na ihiwalay at pag-usapan ng mga bansa ang mga bagay o issue na kanilang pinag-aawayan habang pinagyayaman ang mga pinagkakasunduan. Ingat na ingat ang ASEAN sa pag-atake sa issue kahit ilang miyembro nito ay apektado ng sigalot sa Spratlys. Takot sila sa China. Alam po natin na lahat po tayo sa ASEAN merong malawak na trade relations with China. Hindi ho natin pinagkakailayan. Pilipinas, lahat ho ng ASEAN. Kaya po si Secretary Del Rosario ay gumawa ho siya ng maliwanag na pahayag. Now, this is the time for ASEAN to resolve this particular core issue without having the trade and economic relations with China affect the discussion. Sa kabila nito, tuloy na ang pagbisita ng Pangulo sa China. Makumbinsi man ang ASEAN sa rekomendasyon ng Pilipinas. Ang malaking problema ay ang paninindigan ng China. Bahagi ito ng kasaysayan ng China. Hanggang ngayon, hindi sila nagpapailalim sa International Court of Justice, International Criminal Court, International Tribunal, any international court, hindi sila pumapayag. Kaya kung kailangan na dalawang panig ang pumayag para mapasa yung kaso o maibigay yung kaso sa korte, hindi mangyayari kasi hindi payag ang China. Yes, all claimant states should be on that same playing field. Because we cannot have an agreement separately with China while the others are also have the same situation. And it is for that reason, sinasabi natin, kailangan po lahat-lahat o multilateral approach. Minsan nang nag-solo flight ang Pilipinas at nakipagkasundo sa China para sa isang joint marine seismic project sa West Philippine Seas nang hindi ipinaalam muna sa ASEAN. Nagreklamo lang ang Vietnam at isinama ito sa kontrobersyal na Joint Marine Seismic Understanding. Main issue namin dyan, yung constitutionality ng agreement mismo, which would result na lugi ang Pilipinas dyan, no? Dahil nasa loob ng ating teritoryo, atin yan, bakit mo ipaghahati dun sa dalawa? Wala naman silang claim dyan sa area na yan. Hindi pwedeng one-third, 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 kasi sa ilalim ng ating constitution, reserved for Filipino yung natural resources dyan. Nakilala bilang NBN-ZTE deal, naging notorious ang National Broadband Network Project. Kinwestiyon ni Bayan Muna Representative Teddy Casino sa Kongreso ang kasunduan na pinasok ni Pangulong Gloria Arroyo.
Pati ang mga lugar sa Pilipinas na hindi naman inaangkin ng China at Vietnam ay isinama sa pagpapasurvey. Usap-usapan noon was that bahagi ito ng appeasement, no? Na binibigay sa China. Malaki talaga ang dealings ng China with the Arroyo government noon. Sunod-sunod na malalaking contracts yan eh. Yung first phase natapos yan. I understand, nagkaroon ng seismic studies yan. And then yung data was shared among the three countries. Ang problema, may mga confidentiality clauses kasi yung agreement eh. Kaya maraming detalye niyan, medyo hindi pa rin talaga nabubunyag. Suspetsya ni Casino, lalong naging interesado ang China sa West Philippine Sea, lalo na sa Scarborough, dahil sa resulta ng survey. Malamang dito na nila nakita na talagang very rich in natural gas, possibly oil. Kaya nagigiit talaga ang China dyan sa area. Hindi natuloy ang investigasyon sa Kongreso, pero sapat na ang naging ingay para maudlot ang susunod na bahagi ng proyekto. Parang masamang panaginip sa Department of Foreign Affairs ang nangyari. Ito pang Joint Marine Seismic Understanding na pinirmahan natin noong panahon ni Gloria Arroyo. Ano po nangyari doon? Tapos na po yun. Hindi na po natin ginagamit yun, hindi na po natin na-apply ho yan. Wala na yun, natapos na yung kontrata na yun. Kaya hindi na ho kasama sa usapin namin yan, JMSU. So yung mga Historia na lang po yun.